amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan. Tunay nga na Ikaw ang Diyos, Panginoon, na buhay at kumikilos sa aming mga buhay. Lord, sa umaga pong ito, narito po kami para sa ikalawang bahagi ng aming Sunday School. Lord, dalangin po namin ang linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. I-empty niyo po, Panginoon, ng maging uhaw kami, Panginoon, sa iyong mga salita, lalo na sa iyong presensya. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, start na po tayo sa ating part 2. Ayan. So, ang ating pong topic last Sunday ay pinamagatang one way, wala nang iba. Okay, so magkaroon po muna tayo ng short review. Okay? Ano po kasi yung memory verse natin? Gawa 4:12. Yes. Oh, sige. Kita ka pa. Okay, Gawa 4:12. Sino pong pwedeng ay, Tita Nita. Sige po, birthday yun rin po. Memorize na memorize. Happy birthday po. Siyempre, kabisado tayo niya po. Gawa 4:12, sasabihan na po. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan at walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen po. Ala na po ngaliwang lagyo, no? Ngaliwaing lagyo na po ni kakatamong Ginoong Jesucristo. Ayan, natin ko pong mahapila na, ayan, mamili na kayo mo po na nung kuli. Murillo po. Ayan. Okay, so, balikan po, ay tabok lang na ni Tita Au. Balikan po natin yung mga katotohanan na Ayan, balikan naman po natin yung mga katotohanan dapat nating malaman. Pilan na po kasi deta? 4 po, di ba? Okay, ano po yung unang katotohanan natin? Sige po, Tita Julie. Siya ang daan. Sige po, ubusin po natin ito. Okay, ikalawa po, ano po kasi yon? Siya ang pamagitan. Tita para maubos na. Ayan. Sunod po, si Jesus ang pintuan. Italay ko ka na lang isa. Okay. At ang panghuli po, siya ang ang pangalan lamang niya ang nagligtas. Dahil pinagluto tayo ni Ate Maika, Kon Jonathan, ihabol ko na lang yung sayo. Okay, ituloy na po natin. Amen. Ayan. Okay. So, ayun po yung mga katotohanan natin. Si Jesus lamang ang daan, tagapamagitan, pintuan, at ang tanging pangalan. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa mga practical. Pag sinabi mo pong practical, ito pong, kumbaga, pinaka-foundation po, yung pinaka-kailangan natin na gawin na mga hakbang para tayo ay maligtas. Amen po. Number 1 po na kailangan nating gawin o unang hakbang ay aminin na ikaw ay makasalanan. Di ba po alam natin na pagkapanganak natin, meron na tayong minanang kasalanan. Amen po. Ayan. Ang sabi po sa Juan 1:8 at 10, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, kabayat na punitan at wala sa atin ang kanyang salita. Amen po. So, aminin po natin na lahat tayo ay makasalanan. Ang talatang ito ay hindi naglalayong siksikin. Kumbaga, nakatamo po, pupush pang kanita, mag-guilt tamo. Sa halip, ito ay tawag ng pagpapakumbaba. Amen po. Ito ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Ang pag-amin na tayo ay hindi
perpekto. Amen po. So yun po ang unang hakbang natin. Ang aminin na tayo mga makasalanan. At sa pagsasabi daw po natin, minsan ang wala akong kasalanan ay hindi lamang panlilinlang sa sarili natin, kundi sa direktang paghamon sa salita ng Diyos. So bilang Kristiyano po, ang mensahe ng kaligtasan ay nakabatay sa katotohanang ang tao ay nangangailangan ng gabay at kapatawaran. Amen. So sa pag-amin po natin na tayo ay makasalanan, hindi po ito yung dulo ng kwento, yung inamin ko na yung kasalanan ko. Hindi po yun yung dulo ng buhay natin, kundi ito po, ulit sabi niya, pintuan tungo sa pagpapatawad at bagong simula ng ating buhay. So the moment po na inamin natin na tayo makasalanan, ibig sabihin pala, tayo ay pumasok sa pintuan ng pagpapatawad. Amen po. Susundan tayo po. Amen. Punta po tayo sa ikalawa. Limala po, Denny. Okay. So pagkatapos po na inamin natin na tayo ay mga makasalanan, ngayon naman ay ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Pagkat sinabi po ng Juan 1 at unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat ang Diyos ay matuwid. Amen po. So, tingnan natin po itong ilustrasyon na to. Kaya katamo pong mother. Pastor, kamusta po yung washing nyo? Pambabae po yung washing nyo na, Pastor. Sana minsan maging panlalaki po, no? Panlalaki, pambabae. Ayan. So, kung ang talatang 8 po at 10 ay nagsisilbing salamin upang makita natin yung mga dumi o kasalanan natin, yung verse 9 naman po daw ang nagsisilbing sabon na naglilinis sa atin. Ayan. So, dito ka-ilustrasyon mo po na. So, sabi na po Kenny, kung sumasang-ayon tayo sa paningin ng Diyos tungkol sa ating gawa, na hindi natin ito dinadahilan, hindi natin itinatago ang ating mga kasalanan, at hindi natin binabansagan ng ibang pangalan, sabi na po, ang Diyos ay tapat, tinutupad niya ang kanyang pangako na magpatawad. At ang Diyos ay matuwid dahil nabayaran na ni Kristo ang parusa. Hindi na tayo muling sisingilin ng Diyos. Ang pagpapatawad niya ay hindi lamang base sa awa, kundi base sa katarungan. So kapag po pehayag tala rin kasalanan tamo, inyawad tala pong tawad, king Ginoo, sabi na po Kenny, patatawarin tayo ng Diyos. Total cleansing po. Na sinasabi dito na tayo ay lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Walang mantsa na masyadong malalim o masyadong marinat po na hindi kayang alisin ng kanyang biyaya. Okay, sinabi rin po ito. Okay, sa isang passage sa Bible, makananya po kanukating apula. Tama po, Pastor? Yung ating mga kasalanan, kung hiningi natin yan ng tawad, gawa niya po kanong mas maputi pa king snow, yung kaya katamong puso. Amen po. So kapag po hiningi na natin ito ng tawad, ayan, niya po babalikan. Na. At hindi po tayo dun sa sin now, tapos pray later. Hindi po ganon. Gawan tani naman pa si Bayo, ba tanya tani na naman tawad. So, hindi po ganon. Okay. So, nasa ikalawa na po tayo. Nanya po kasing mumuna. Pag-amin, okay, ng ating mga kasalanan. Ikalawa po ay ang ipahayag ang ating mga kasalanan. Ayan. So, punta na po tayo sa ikatlo. Ayan. Bagamat basic lamang po din, uling balo tala, pero minsan po, o madalas, mas manyaman po itang ama master tala po din. Amen po. Talikdan ang inyong kasalanan. Sabi po sa Isaiah 55:7, talikdan na ng masama ang kanyang lakad, at ng taong liko ang kanyang mga iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya'y kahahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos,
pagkat madali siyang magpatawad. Amen po. Napakapalad po natin na ang Diyos ay madaling magpatawad. So ito pong verse na ito, ipinapakita na isa siyang open invitation or bukas na paanyaya. Kung sa kanina, John 1:9, nakatuon ito sa pag-amin at sa paghayag ng ating mga kasalanan. Ito namang si Isaiah 55:7 ay nakatuon sa pagsisisi o repentance. Amen po. At ang sabi dito na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pag-iyak o pakiramdam ng lungkot. Ito ang radikal na pagbabago ng direksyon ng buhay. Amen po. So bilang Kristiyano, naalala ko po na lagi nababanggit ni Pastor na kapag may kagawa tamo pong mali, na ano po yung munang mawawala kaya katamo. Kamukha ni David. Peace. Mawawala po yung kapayapaan, maliligalig tamo po na kapag may kagawa tamo pong mali. Pero salamat po na atin pong conviction, na atin pong Holy Spirit na kapag may kagawa tamong kasalanan, kakalbitan na katamo po. Na. Apin po itayong Holy Spirit. Na. Kaya mapalad tamo po na at yung Holy Spirit kimbiya tamo po. Amen? Amen. So meron pong akong naisulat dito na 3 step naman ng pagbabalik loob. Okay, na makikita natin ito. Ang una ay ang pagtalikod po. Ne? Ang sabi dito, talikdan ang lakad o gawa at ang iniisip. So yung kasalanan, hindi lang sa gawa, hindi lang sa iniisip, minsan na mga nasasabi natin. So ipinapakita nito na ang kasalanan ay hindi lang sa panlabas na kilos, kundi nagsisimula sa ating kaisipan. At ang pagbabago ay dapat magsimula sa loob. Minsan po kasi, di ba, kapag inisip me, kabat, sabyan me po. At kapag sinabi me, gagawan me. Yapin niya po kasi yung proseso nita. Kaya dapat po kano keng isip pa mo kung raramdaman tanay ngayon gusto, pakorekta na po king ginom. Okay, at magkikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Bilang mga Kristiyano, makikita po, di ba, na tayo ay mga Kristiyano sa ating mga gawa. Di ba po, nung maalala natin sa Bible, karempong disciples ng Jesus, nasabi ng mga tao na kitang-kita sa mga salita nila at sa mga gawa nila na sila ay mga Kristiyano. Ayan. So, sana rin po itamo na itang eman po perpekto, pero mayakit po king biyeta mo na Denny, anak na laning Ginoo. Amen po. At Denny, Kristiyano lang. Pag sinabi po nating Christian, it means follower of Christ. Tagasunod po ni Kristo. Okay, at kung tinalikdan na natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay manumbalik. Amen po. Tayo ay lumayo at tumalikod sa dati nating buhay. Hindi sapat na huminto sa masama. Alapit na rin yung bakasyon. Amen po. Kailangan din nating humarap at lumapit muli sa Panginoon. Ito po yung napakaganda, kapag nanumbalik tayo kay Lord, kalupanapin po nitang the prodigal son, talagang open arms. Malayo pa ay talagang excited na si Lord na tayo ay yakapin at bumalik tayo sa Kanya. Amen po. At meron pong promise doon at tamo pong guarantee. Tayo ay kahahabagan. Sabi niya, hindi niya tayo sasalubungin ng parusa kundi ng awa. Okay, ang ibig sabihin, hindi tinitipid ng Diyos ang kanyang kapatawaran. Hindi siya nagdadalawang isip na tanggapin ka muli. Amen po. So, isang verse pa po dito sa ating ikatlong hakbang. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
Makikita natin ito sa Proverbs o Kawikaan 28 verse 3. Okay, so narito po yung table or ilustrasyon ng dalawang landas. Isang landas ng pagkukubli o pagtatago ng kanyang mga kasalanan at landas ng pagsisisi, pag-amin ng kasalanan. Okay, so sa pagkukubli o pagtatago, itinatago, idinadahilan, o itinatanggi ang kasalanan. Ayan po. So ang mangyayari po doon, ang bunga nito ay hindi mapapabuti ang ating buhay. Ayan. So wala daw pong prosperity, walang success. Ne? Ayan. So ano po yung mararamdaman natin kapag tayo ay nagtatago o nagkukubli ng ating mga kasalanan? Bigat ng loob. Ne po? Kawalan ng kapayapaan. Ayan. At pagkaantala ng paglago natin bilang Kristiyano. So, sa kabilang banda naman po, punta tayo sa landas ng pagsisisi. Okay, so kung ipinahayag natin at tinalikuran natin, tayo ay kahahabagan ng Diyos. So, ano po yung ating mararanasan? Ito po yung kalayaan. Amen po. Kapatawaran at panunumbalik ng relasyon sa Diyos. Napakasarap sa pakiramdam bilang mga Kristiyano at na tayo ay malaya. Amen po. Tayo ay may kapayapaan. Tayo ay may kagalakan sa ating buhay. Amen. So, bakit daw hindi mapapabuti ang nagtatago? Ayan. So, ang sabi dito, hindi mapapabuti ay hindi lang tungkol sa material na bagay. Okay. Kaya po ini, domino effect ya po. Kumbaga, kapag tayo ay nagkasala at hindi natin ito inamin, talagang tayo po binyeking ginuing kasalanan na ito, nagkakaroon tayo ng mental o emotional na kabigatan. At ang pagtatago ng sikreto ay nakakapagod. Amen po. At nakabubuo ng guilt. Ayan, magigilty tamo. Ayan. So, nagkakaroon din po ng spiritual barrier o harang. Kapag hindi natin inamin ang ating mga kasalanan, meron po diyang pader. Okay, meron po diyang pader o harang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Amen po. So, kung maalala po natin, noong pong sa panahon po nila Moses, ken pong Leviticus, nung ako po magkamali, ang nangyayari po doon, ang pari ang siyang parang nagiging pinaka-head or instrumento para humingi ng kapatawaran. At sa paglalakad nito, papunta po doon sa Holies of Holies na tinatawag natin, kempong altar. At inya po kanong tali, amen po, at meron siyang bell. At habang maglakad niya po, so sungeda niya po kano dimdamit, ibig sabihin, metene po, na po'y nagyuing glory kalwalhatian ng Diyos. Amen po. So, mapalad tayo na nung tinanggap natin si Kristo, nung niligtas tayo ni Kristo, ita pong makapalapadera ita. Mila koya po. At diretso tayo na po na makalapit kang Jesus. Amen po. Kung patuloy na itatago natin na hindi uunlad ang ating karakter at hanggat hindi natin hinaharap ang katotohanan. Meron po akong nakita, ang sabi po niya, grace is not a license to sin, but the power of God to overcome sin. Di ba po? Kapag kareng LTO, kareng magbiyahe po na. Ayan, pagkatinta mo pong lisensya, malakas siya po yung kakatamong loob po na. Sabi na po Kenny, impo ka nung grace, impo ka nung upaya, impo ka nung kagandahang loob ng ating Diyos, wag natin pong gawing lisensya para sa kasalanan. Hindi pwede yung patawaran na ako mang Lord, gawa ko pa ang kasalanan. At pag minyata na ng tawad, kinaitaan po kay sarili tamo na petawaran na katamo ng Ginoo, gawa ta na naman pong kasalanan. So, hindi po yon. Binigyan tayo ng Diyos ng biyaya upang mapagtagumpayan ang kasalanan. Amen po. So, tandaanan tayo po ini, ang grace, ang biyaya ng Lord ay hindi po lisensya para tayo ay gumawa ng kasalanan at patuloy na mamuhay sa kasalanan.
Ika-4 po. Ayan. So, yung una po, pag-amin ng kasalanan. Pangalawa po, naniya po kasi? Ipahayag ang ating kasalanan. Ikatlo po, talikdan ang ating mga kasalanan. At ito po, manampalataya tayo dito sa number 4. Maniwala na ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa mabubuting gawa. Meron po tayong dalawang verse sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig sa atin at masaganang habag ng Diyos, binuhay tayong kasama ni Kristo. Bagamat tayo ay mga patay dahil sa pagsuway, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Amen po. At isa pa po sa Efeso chapter 2, verses 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang magmapuri. Amen po. So, ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay maranasan ang kanyang dakilang pag-ibig at masaganang habag. Bakit niya tayo iniligtas? Hindi po dahil tayo ay mabait. Hindi dahil may potential tayo o kakayahan tayo. Ito ay dahil sa Kanya. Dahil natural po sa Diyos, attribute po ng Diyos na siya ay mapagmahal at maawain o mahabagin. Ang kaligtasan ay nagsimula sa puso ng Diyos. Amen po. At hindi sa gawa ng tao. At lagi po nating tandaan ito na tayo ay binigyan ng Diyos ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang grace through faith, sabi po niya, ay isa sa pinakamahalagang konsepto bilang Kristiyano. Ito ay nagmula sa turo na ang kaligtasan ay hindi po natin makukuha sa sariling sikap. Ito ay regalo mula sa Diyos. Hindi po pwedeng, mag-donate kong 1 million. Ayan. Miligtas na ako kasi meging mabuti ko, meging mayap ko. Tandaan po natin ang kaligtasan, hindi po yan sa mabuting gawa. Although kasama po yan na kapag tayo yung naging Kristiyano at meron tayo ng fruit of the Spirit, natural na pong lulto deta. Pero laging tandaan po natin na tayo ay naligtas dahil po sa biyaya ng ating Panginoon at sa pananampalataya. So, panampalatayan tamo po. Ibig sabihin po, once na tinanggap ta ni Jesus, tayo po pagdudahan. Huwag na po nating pagdudahan yung ating kalagayan, na tayo ay ligtas, na tayo ay Kristiyano, na tayo ay anak ng Diyos. Amen po. Tayo po pagdudahan ng kakatamong kaligtasan. Amen po. So, ang layunin nito upang walang sino man daw na magmataas. Okay, dahil kung ang kaligtasan ay nakukuha sa sariling sikap, maging niya po anong paligsahan o race kung nining peka mabuti. Ay, akong peka mabuti, akong peka mabait, ako yung muntaking langit. Amen po. Hindi po ganon. Tandaan, ito ay regalo ng Diyos. At ang tanging magagawa po natin ang magpasalamat at magpakumbaba. Amen po. Amen. Napakasarap po ng mensahe ng ating Diyos. Po. At tutungo na po tayo sa 5. Ayan. So pagkatapos po ng ating pang-4, okay? Ayan, na paniniwala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, at ang 5 naman po ay ang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at sundin siya habang buhay. Amen po. Kaya nga yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng nararapat sa Kanya, nakaugnay sa Kanya, lumalago sa Kanya, nananatiling matibay sa pananampalataya at laging nagpapasalamat sa Diyos. Amen po. So, yun po yung mga character
okay, na dapat po nating taglayin. Amen po. So, ang sabi po dito, mamuhay na laging may pagpapasalamat sa Diyos. So, ito po yung tinatawag nila na divine deadline. So, meron pong deadline. Sabi po dito na kapag naramdaman na natin yung tawag ng Diyos, ang pakikinig ng Diyos at pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas ay ngayon, hindi po bukas. Lagi nating sasabihan, naman mama ko yung bukas. Walang guarantee po na meron pang bukas dahil ang ating buhay ay hiram lamang. So sa pagkakataong po na makatagpo ang biyaya ng Diyos, ay naririto habang tayo ay may buhay. At habang nananawagan ang Kanyang Espiritu sa ating puso. Dahil darating ang panahon na kapag tayo ay haharap na kay Lord, amen po, maniwala tamo po ba? Sabi na po kayo, yung panahon na yun, wala na pong Holy Spirit. Wala na po yung Espiritu Santo na. Kaya habang pungatsuya po at manawagan at kakatok ka rin kaya katamang puso, lagi tayo pong pakiramdaman. Sapagkat ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Pagkat sinabi sa 2 Corinthians, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng paligtas, ika'y sinaklolooban or sinaklolohan. Sinasabi ko sa iyo na ngayon ang angkop na panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen po. So salamat kay Lord na tayo ay ligtas. So yung pong ating pinag-aralan, makikita po natin na isa siyang roadmap of salvation. Ayan. So, ginawan ko lang po siya ng summary. Ayan po, So, yung unang step po natin, ano po kasi? Pag-amin, admission. Ayan po, ang mensahe. Kumbaga, ito na po yung pinaka-summary po nung mga nabanggit ko kanina. Aminin ang katotohanan at huwag magmalinis. Ayan po, dahil lahat tayo ay makasalanan. Amen po. Ayan. Ang ikalawang hakbang po ay ang desisyon ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Okay? Huwag pong magtago. Ang nag-aamin ng kanyang kasalanan ay kahahabagan. Amen po. Ikatlo po na hakbang ay ang repentance, pagsisisi. Iwan na natin ang mga maling landas at tayo bumalik sa Panginoon. Ikaapat po ay ang provision. Ibig sabihin po nito yung pagkakaloob ng Diyos. Tanggapin ang kayang biyaya. Regalo ito ng Diyos, hindi gawa ng tao. At ang ikalima ay ang urgency. Ibig sabihin po, agad-agad. Po, urgent ya po. ASAP. Para siyang emergency. Naalala ko po yung anak ko kagabi nung ating pong masisilab kitang malapit kaya kami. Emergency, emergency. Ano po na. So, ASAP po. Gawin ito ngayon. Huwag na nating ipagpaliban. Amen po. So, nais po ba nating maligtas ngayon? Gusto po ba nating mapatawad ang ating mga kasalanan at ibigay ang ating buhay kay Jesus? Amen po. Nais po ba nating mabuhay para sa Diyos? Sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig at pagsunod sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay. Kung ang sagot po natin ay Amen, kailangan na po nating maligtas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan, pagsuko ng ating buong buhay sa ating Diyos dahil siya lamang ang makapagpapatawad sa atin at siya ang mamamagitan sa ating Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, magiging miyembro ka na ng pamilya ng Diyos. At, pakinggan po natin yung pinakahuli, makakasama sa kaharian niya. Amen po? Amen. So tayo ay makakasama sa kaharian ng Diyos. So ang ating pong memory verse, ayan, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino mang mapuri. Amen po. Meron po ba tayong tanong or dagdag po doon sa ating mga napag-aralan bago po tayo manalangin? Meron po. Amen. So kung wala po, thank you po and God bless us all. Tayo po ay manalangin. Ayan. Muli po tayong lumapit sa Diyos at damhin po natin ang kanyang presensya. Amen po. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan sapagkat ikaw ang Diyos na banal, Panginoon. You are holy, O God, you are holy. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Pero salamat, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. At salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, ito po ay maitanim sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming mga isipan, upang ito po ay aming sabihin, Panginoon, at ipamuhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na nalaman namin na ikaw lamang, Panginoon, ang daan, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang aming tagapamagitan. Ikaw lamang, Jesus, ang pintuan. At ikaw lamang ang tanging pangalan na dapat naming tawagin upang kami ay makalapit sa Diyos Ama. Maraming salamat sa mga katotohanan ito. At dahil sa mga katotohanan ito, Panginoon, nalaman din namin ang mga hakbang, Panginoon, upang kami ay maligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, at tinuruan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba sa iyong harapan, na aminin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Aminin na kami mga makasalanan, Panginoon. At kung ipapahayag namin ang lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, at ihihingi ito ng tawad, ikaw ay tapat, Panginoon. Patatawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Iwawash out mo ito, Panginoon. Tatanggalin mo ito, Panginoon. Bibigyan kami ng puso na malinis, Panginoon. At dahil ipinahayag na namin ang aming mga kasalanan, Lord, kami ay iyong nilinis mo na. Salamat, Panginoon, na pinaputi mo, Panginoon, ang aming mga puso. Wala na ang dati, Panginoon. Nilinis mo na kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na huwag nang bumalik pa. Sapagkat tinalikdan na namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Lord, tulungan mo po kami na mamuhay sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manampalataya, Panginoon, na kami ay naligtas, Panginoon, hindi dahil sa aming mga gawa. Kami ay naligtas, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Kami ay naligtas, Panginoon, dahil ikaw ay mahabaging Diyos, Panginoon. Kami ay naligtas, Panginoon, dahil po gusto mong iparanas sa amin, Panginoon, ang iyong masaganang habag, Panginoon, at ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, patuloy, Panginoon, na tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay bilang Kristiyano, Panginoon. Kami ay mamuhay, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Sapagkat sinasabi sa Biblia na ito po, Panginoon, ang pinakalayunin, ang pinaka-purpose ng aming mga buhay upang gawin namin ang iyong kalooban, Father God. At Lord, lahat ng aming ipinapanalangin, Panginoon, dalangin namin na i-align mo ito, Panginoon, sa iyong kagustuhan, Panginoon, sa aming mga buhay. At Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu na sa oras na ito na aming nararamdaman, sa oras na ito aming nararanasan na kami ay iyong mga anak, Panginoon.
Kami ay malaya, Panginoon. Kami ay masaya, Panginoon. Kami ay mayroong kapayapaan na hindi mananakaw ninuman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga regalong ito, Panginoon. Napakapalad namin, Panginoon. Napakapalad namin. More than these material things, O God. Nariyan ka, Panginoon, na kumukubkob sa amin. Nariyan ka, Panginoon, na nagko-comfort sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At ang aming mga buhay ay sa iyo, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, palakasin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya na kami ay ligtas na, Panginoon. At darating ang araw, Panginoon, makakasama ka namin sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa iyong mga pangangako, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Lord, patuloy na ikaw ang kumilos, manguna, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na nagsisimula ka pa lamang at mayroon kang gagawin na matindi, Panginoon, nakakamangha sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapasalamat at pagpapakumbaba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. To God be all the glory po. Amen.